Ikaw, alam niya. Alibaba.com B2B Trade App. Baka na lang ng chismis. Mas madali yun eh. Oo, kasi ang chismis, mabenta yan sa mga taong, alam mo na, walang isip. Mahina ang kokote, mas nag-enjoy sila dyan. So, gawa ka na lang ng chismis. Diba? At least, may views ka pa. Mas madali kasi nilang ano yun eh, yung paggawa ng chismis. Mas madaling gawin. Tsaka, hindi lang sa Pambobo ano. kasi yun eh. Ha? Pag bobo ka talaga, hindi mo alam ang topic, gawa ka na lang chismis. Katulad lang sa ating yan eh. Hindi kayang makapagbalita yung mga vlogger nila ng magagandang nagagawa ng administrator. Ang ginagawa ng issue mga Duterte, means kasama na tayong mga vlogger, tayo na lang yung ultimong personal na buhay, uungkatin, kesyo bakla, gano'n. Palaging tinatawag sa amin kasi yun, mga bakla doon. So ganun ng ano nila eh. Tingnan mo si Auntie Claire, diba? Dahil wala nga nagagawang maayos yung gobyerno at nagtataka nga ang taong bayan kasi ang daming pondo na dumaan. Kaya nga yung sinasabi mo kanina na 4.5 billion na confidential fund niya. Hindi lang yun eh. Biruin mo sa loob ng 3 years, nagkautang ang Pilipinas ng napakalaking pera. Diba? So kung ikukumpara mo yan sa mga naunang presidente, napakalayo. Wala pang pandemya. Wag naman sana, pero partida wala pang pandemya, pero napakalaki na ng utang ng Pilipinas. So sana pupunta yun. Kaya nga yun yung sinasabi natin na yun yung hindi dapat na mga impormasyon na tinatouch ni Claire Castro eh. Kasi nga, hinahanap ng taong bayan unang-una sa Kongreso yung kanilang yung open the books, hindi ba? Binuksan niya ni Pangulong Duterte. Diyan nga nagsimula itong pagkatanggal ng prangkisa ng SMNI dahil diyan sa gikan sa masa para sa masa na yan. Hinahanap natin yan, pera na yan. Ang isa pang sinasabi ni Congressman Marcoleta na kung pinag-uusapan natin yung notice of disallowance ni Inday Sara, pag-usapan din natin yung notice of disallowance ng lahat ng may confidential funds. And kung iniimbestigahan natin yung confidential funds ni VP Sara na nanggaling naman yun sa Malacanang, bakit hindi na rin natin simulang imbestigahan yung confidential funds ng Malacanang? Kasi mas malaki mas malaki yung budget ng Malacanang. Imagine merong 4.5 billion na budget na pondo ang Malacanang, confidential funds pa lang to may ganong kalaking budget, wala namang sumusukong mga rebelde. Di ba? Wala namang malalaking mga drug lords na nahuhuli. Dumadami pa. Wala namang mga ginagawang bagong mga kalsada. Meron naman sila, kayo naman. Ano? Marami silang ginagawa. Yung high five. Yung Oplan, ano ba yun? Oplan, Honduras. Ano Horus? ba yung high five? Hindi niyo alam yung high five. Paki-refresh nga. Yung OpenAI, high five yun. Okay. Ang tawag doon na high five, baka ganun. Baka doon nila ginagamit. Oo. Puro sa troll farm, no? Sa troll farm. Katulad lang ng mga makakaliwa, vlogger na rin. Talaga? Mga nagbablog Malay na. mo. Dumadami na sila. Kaya may ginagawa sila. Meron naman pala talaga. Yun lang. Walang kapakin. Tapos may mga balita pang nagbabayad sila ng vlogger para pabanguhin yung mga pangalan nila. So, nag-a-assume tayo dahil hindi rin naman nila pinapakita kung saan nila dinadala talaga yung pera. Katulad nga lang din yan ng drug test. It's safe to assume na talagang positive siya sa drugs kasi nga hindi niya pinatutunayan Hindi siya nag-undergo ng drug Alam testing. mo kung gaano sila kapalpak? Ito, may papakita ako. Hindi ko lang napadala dyan. Ito, Yan. Malapit yan, Hindi yata mababasa, Basahin mo na lang. Basahin natin. Sabi nung isang vlogger nila, pangalan ay Sangkay. Huwag mo nang pangalan. Sangkay, sabi. Pati si kaalaman, nalula na sa nangyari sa Pilipinas, anong milagro itong ginagawa mo sa bansa, Bongbong Marcos? This nation shall be great. Kasi daw, itong Egypt, ini-export na daw natin. Pag binasa mo naman, sandali, private company to Ano kinalaman ni Bongbong Marcos dito?
Magtataka ka, sabi ko, ang bobo naman ito. Bopol Oo, yan, parang yan yung nangako ng ginto eh. In-export na daw sa 30 na bansa yung Egypt. Akala ko naman DOTR. Pero pag binasa mo, sandali. Private. Ano ito? Modern Egyptian ng Francisco Motors. Tanga. Para mapapag-anong kayo. Anong kinalaman ni Bongbong Marcos doon? Oo, Diba? samantalang marami tayong mga produkto Ay, na-export. na export na nawala na sa atin. Oh. Hindi naman nila binabalita, katulad ng saging, yung durian. Ay, dati sa atin kumukuha ng durian yung mga karatig bansa. Pero ngayon, kumukuha sila ng durian sa Thailand na, tsaka sa Vietnam. Malaking market yun. No? Actually, apektado talaga yung durian farmers natin sa Mindanao, pati yung mga saging. Dati sa atin kumukuha. Katulad yan, away sila ng away sa China. Eh, yung China pala, ang daming mga kinukuhang produkto sa atin. O, kita mo ngayon, sa ibang bansa na kumukuha ng sa ibang bansa na kumukuha ng mga produkto nila, o, wala na. Sayang din yun. Kita rin natin yun. Tsaka farmers ang tinatamaan dyan. Wala silang pakialam. Basta may propaganda lang nila, basta maging anti-China lang sila, eh wala silang pakialam kahit na may mga negosyong naapektuhan dito sa Pilipinas dahil sa politika nila, di ba? Dapat nga ang pangalan ni Bongbong Mr. Perfect eh. Speaking of yung investor. Oh. Kahit kasi sinisisi ng gobyerno yung pagbagsak daw ng mga investment sa Pilipinas, mga investor kay BP Sara. Ang sagot ni BP Sara, kahit nandyan o wala ang impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita ninyo, bagsak ang ating foreign investment sa ating bayan. Kaya wag nila akong gawing reason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya. So ang ekonomiya, pangit, tinisisi nila kay BP Sara. Ano yung sinasabi mo kanina, Jay? Hindi, dito na rin tayo total. Nandito, Alam nyo, paano tayo papasukin dito ng mga investor? Eh kung yung baha nga sa Pilipinas, hindi nila masolusyonan. Eh sino ba naman tangan na businessman na magsasayang ng milyon na pera dito sa bansa natin kung mabubulok or masisira lang din yung hanap buhay nila dito? Pangalawa, sino man naman din bobo na businessman na maghihirap, mag-aalain, mag-ano ng pera dito na ultimo ang diba, ay yung kamakailan lang maraming mga kinikidnap ng mga foreigner. Ah, yes. Oh, so sino ang may kaya talagang mapapaisip yung mga na ayaw na nila dito sa Isa pa, Pilipinas. bakit ka mag-i-invest sa Pilipinas kung ultimong simbahan binababoy ng sarili mong isa pa yan. gobyerno? Maraming kapalpakan ng gobyerno kaya yung sinisisi nila kay Vice President Sara Duterte, yan, talagang kalukuhan yan. So, ang dapat sisihin dyan si Marcos. Kasi unang-una, biruin mo, saan ka ba naman na makakita na isang pulis na halos wala na sa katinuan, ginawa mong general? Diba? Saan ka nakita na isang vlogger, hindi naman sa pagmamiliita, kasi pare-pares lang din naman tayong vlogger, na ang alam may chismos, pagchichismis lang, tapos ginawa mong spokesperson mo. So, yung pag-ipon nga lang ng tubig, gagamitin sa pagtagtuyot isa ng kalokohan yun. So, mapapaisip din talaga yung mga tao na at yung mga investor na wala sa katinuan tong namumuno sa bansang Pilipinas. Kaya Sino ba nagsabi niyan? Yung Sila Castro. Castro? Oo. Kaya nga sabi ni Vice President Sara Duterte, yung mga Castro daw yan, hindi naman daw yan lahat, yung dalawa, ay yung tatlo, nadagdagan Andiyan na rin yung pinsan nila. Si konti-konti na lang daw. Hindi, si Naging Castro na. Si Abante. Si Abante, yung Tatlo pinsan na. nila yun, apat na sila. Kaya nga, speaking of spokesperson, may bagong spokesperson na naman. Sino? Diyos ko po, ang dami na natin spokesperson. Alam mo, Natatandaan ito, mo ba, Natbay? ha? Noong kampanya, di ba, sinabihan si Pangulong Marcos,
sino magiging spokesperson yan. Sabi niya, hindi mo kailangan ng spokesperson kasi ikaw mismo ang makikipag-usap sa tao. Di ba? Yun yung kanyang budol talaga. Kita mo kung gaano ka mambubudol yan at Budol gaano ka talaga yun. sinungaling talaga yung visit na yan. Alam mo, itong sinabi na to, nagtataka lang ako. Si Bibi Sara ba presidente? Oo nga. Tama. Di ba? Hindi ko mag-gets bakit nila, ano pa kailam ng ibang bansa sa isang vice president lang, maging halimbawa lang assuming that she was found guilty ng yung mga pinibintang sa kanya doon sa impeachment article, di ba? Anong kinaugnayan? O anong mangyayari sa bansa? Wala naman siyang kapangyarihan pagdating sa gobyerno. Pagpapatakbo ng gobyerno, wala siyang kapangyarihan. Pagpili ng Senate President, hindi rin naman niya yun kayang impluensyahan. Pagpili ng Speaker of the House, wala rin naman siya. Sa judicial, hindi rin naman siya nag-a-appoint. So, walang power ang isang Vice President to influence any sa government. As a matter of fact, lalo na ngayon, na siya yung opposition, di ba? So, it has nothing to do with businesses sa Pilipinas. So, bakit nyo ibibintang sa kanya? Ang talagang merong direct control sa lahat, from executive, tapos may influence sa legislative, nag-a-appoint sa judiciary, presidente. Bakit yung sisisi kay Vice President? Ito si Castro, talagang hindi ko alam kung bumalik ka nga sa law school, bumalik ka sa library, mag-aral ka dun. Para kang para kang vlogger ni Marcos yung mga tangang vlogger niya. Para-paro kayo ng level ng utak. Kaya nga, tapos lagi niyang sinasabi na fake news, di ba? Sabi niya, katulad dito, nung nakaraan sa may OpenAI, o tapos yung mga AI na isinare nila General Bato, sinisita niya yon na nakakahiya daw. O samantalang siya, pero yung 7 pesos, 7 days tuloy. 7 pesos? 7 pesos na bigas. Saan? Ni Duterte, di ba yung sinasabi niya? Di ba? Yung ibababa daw. Ibababa daw ng 7 pesos. Nangangako Hindi niya daw naiintindihan. Hindi, alam mo, sa tingin ko, mahina ang niya. Comprehension, no? Oo, logic niya. Mamagaling lang siya sa memory. Kasi ang pagiging abogado is not just about yung logic. Kailangan yung una, memory. Magaling ka siya siguro sa memory, pero pagdating sa logic, iba yan, ibang usapan yan. Hindi porket aral ka, academics, may logic ka na. Kailangan talaga, kaya nga di ba, alam niyo yung may mga sinusolve na puzzle? Kaya, may subject pa ba ng logic sa Meron pa. Oh, yun. Kailangan matalino ka doon may alam ka doon Pag hindi mo alam yan, wala. Kahit kabisado mo, hindi mo naman kayang i-apply. Knowledge is different from wisdom. Yun, wala ata si Claire Castro Kaya nga ang mga tao, tsaka ito huwag na tayo mag doon kasi may script kasi. Yun nga kasi yung niya Hirap siya no? Oo.